ng hakbangin ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng maliliit na mangingisda sa Bajo de Masinloc sa Zambales at Ayungin Shoal sa Palawan. Ito ay sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng mga bapor ng China sa naturang teritoryong saklaw ng Pilipinas. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Programa ang pamahalaan para sa mga mangingisda sa Luzon. Sa harap na rin ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Samantala nananatili ang posisyon ng Pilipinas na maresolba ang usapin ng maritime dispute sa mapayapang paraan. May inilatag ng programa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa Luzon. Sa harap na rin ito ng sinasabing tensyon sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Tinawag itong National Payaw, sinimula na ng BIFAR, maglagay ng payaw sa Bajo de Masinloc at susundan ang lugar ng Ayungin Shoal. Plano rin maglagay ng payaw ang BIFAR sa Benham Rice sa bahagi ng Isabela Province kung saan anyang mayaman sa galunggong at tuna. This has no connection to the maritime dispute. The BIFAR is coming up with a registry of small fisherfolk. First, so that they can be identified, and second, with identification, it makes it for BIFAR, it makes it easier for BIFAR to reach out to them and to see what sort of assistance they need for assistance that they need for their livelihood. In fact, now the BIFAR is working on providing additional. There is a particular area that the BIFAR has opened as an alternative fishing ground for our fishermen. And there are several fishing vessels who have already signified their interest to fish in that particular alternative area. Samantala, muling iginit ang Malacanang na bagamat walang provokasyon sa panig ng Pilipinas, hindi ibig sabihin ay sinusuko na ng bansa ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Has the option of sending ships or even Coast Guard vessels there been considered as? Considered, and as mentioned to me by the President the other day, we have deliberately chosen not to respond to provocative statements or actions, given that we have already chosen the path of peaceful resolution and of exhausting diplomatic means to do so. Nauna nang nagbigay ng pahayag si Pangulo Aquino na patuloy na poprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Naglaan na rin ng 77 bilyong piso ang pamahalaan para sa pagpapatupad ng AFP modernization. Pero gate ni Valte, hindi ito nakasentro sa tensyon sa West Philippine Sea. What the President has always spoke about in his or given statements in his particular speeches, allow me to point out that establishing a minimum credible defense is not inconsistent with the diplomatic approach. Yun lang, kasi there seems to be, given from your question, wala siyang disconnect eh. And it's not mutually exclusive. Na kung binibeef up mo yung gamit ng ating hukbo, hindi naman ibig sabihin na hindi kapayapaan yung gusto natin. So again, there is nothing inconsistent with beefing up our minimum credible defense posture. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang. Tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.